Isa sa pinaka-importanting parte ng pagkakaroon ng sasakyan ang proper maintenance nito. At isa na dyan yung mga filters ng ating sasakyan. At yan ay ibabahagi ko sa iyo sa video na ito. Yung mga filters po ng ating sasakyan, importante po na napapalitan yan dahil yan po yung sumasala ng mga dumi. So, very particularly, papakita ko sa iyo kung paano magpalit ng mga filters ng ating sasakyan. Pero dito sa particular video na ito, ang ating feature syempre yung ating sasakyan, Mitsubishi Mirage na GLX hatchback po mga ka-Fixit 2014 model. So, yung mga kapareho nito, 2012 up to 2019 halos pareho lang din naman po yan. GLX manual man yan or GLS automatic, pareho lamang po yung proseso ng pagpapalit. So, pwede po kayong mag-refer sa inyong owner's manual kung paano po ninyo gagawin yan at yung interval po ng pagpapalit ng mga filters na ito. Particular model na ito, ganito po yung particular na gagawin ninyo kung gusto niyo magpalit. Unang-una na air filter mga ka-Fixit. Ito po yung ating binili sa online store. Yan, genuine Mitsubishi parts po ito mga ka-Fixit. Meron po tayo ditong cabin filter. Yan, mamaya na yan. Meron tayong oil filter. Papakita ko rin sa iyo yan mamaya. At ito po, meron tayong air filter mga ka-Fixit. So, genuine air filter, Mitsubishi parts, genuine parts po mga ka-Fixit. Ay, advice ko po sa inyo na kung magpapalit kayo ng mga filter, genuine parts po ang inyong bilhin. Sana all. So sa particular model na ito, stock air filter pa rin po yung gamit natin. Wala pong tatalo dyan. Buksan lamang po natin itong mga clip na ito. Access po natin to, buksan natin. Hindi nyo po kailangan tanggalin itong buong assembly. Buksan nyo lang po ito. Hugutin po ninyo yung lumang air filter. Hindi pa naman ganun kadumi, pero madumi na yung likod. Sana all ligtas! Actually kasi syempre yun ang sasala ng dumi, no? Yung sa kabilang part. Ito na po yung ating bagong air filter mga ka-Fixit. Ayan. I-compare lamang natin. Kita nyo naman yung pagkakaiba, no? Ayan. So, ganito po yung paglagay niyan. Nakaharap tong part na to. Yung may goma dito sa harap. Ayan. Mag-i-slide in po yan. Ayan mga ka-Fixit. Pag nag-slide in na yan, siguraduhin mo lamang na yung mga goma. Ayan, nakafit sa gilid. Tapos isara mo na to. Siguraduhin mo lang na nakapasok to. Ayan, dyan. Tsaka yung sa ilalim. Tapos, tulak mo lang na ganyan. Tapos, mo lang ulit. Ganoon lang po kadali magpalit ng air filter ng ating sasakyan. Sunod naman nating papalitan yung ating cabin filter. Yan, ito po ay para sa aircon. Okay, para makapagpalit ng cabin filter ng ating sasakyan, usually dito located yan sa likuran ng ating glove box. So buksan lamang natin yung ating glove box. Iipitin natin to magkabilang side. Mahuhugot na natin yan dito sa baba. Ayan. At pag nahugot na natin yan, ma-access na natin yung ating ayan, cabin filter dito. Buksan ko lamang to at hihilain ko yung ating cabin filter palabas. Ayan, napakadali lamang. Actually, baliktad yung pagkakakabit nung gawa ng aircon namin. Kasi recently, pinagawa ko po itong aircon, no? Bagong-bago mga ka-Fixit, kita nyo naman. So, ikakabit na natin tong ating bagong cabin filter dito. Yeah. Kita nyo naman, hindi ko pala napakita sa inyo yung pagkakaiba ng bago sa luma. Yan. Kita nyo naman yung pagkakaiba. Ang laki po ng kanilang pinagkaiba mga ka-Fixit. Siyempre madumi na yung luma. Sana all. Tapos balik natin yung takip. Ayan, nag-click on place na. At sa pagbabalik naman ng ating glove box, tingnan nyo itong part na to. Ayan, may uka, may kanal. Dito yan, dito yan. Pasensya na sa mga wire, marami akong wire kasi tayo nga po ay vlogger. Tapos pag nasakto mo na yan, magkabila, tutulak mo lang. Tapos tulak mo lang din ito pabalik. Ayan, kakapit na po yan. At pwede mo na siyang isara. Yan po yung pagpapalit ng ating cabin filter. Pagdating naman po sa oil filter mga ka-Fixit, kung mapapansin niyo, ang location po ng ating oil filter ay nandito sa part na ito, nasa ilalim. Ayan mga ka-Fixit. So depende po sa modelo na inyong sasakyan na kung saan ang location yan. Meron ako nagawang video actually tungkol dyan kasi nag-change oil po ako recently. At i-insert ko na lang yung video clip na yun dito sa particular video na ito. Okay, so basically mga ka-Fixit, nandito tayo sa ilalim ng sasakyan, no? Ito ilalim ng makina itong mga ka-Fixit. So para matanggal ko yung oil filter ko, ayan, kinailangan ko siyang gamitan ng kakaibang pinagbabawal na technique. So gumamit ako ng screwdriver. Ayan, mapapansin yung mga ka-Fixit, screwdriver, tinusok ko siya.
Ayan, dito sa side na to, sa ilalim, then papunta dun, pinalabas ko sa kabila. Then pipihitin natin siya counterclockwise mga ka-fix it. So medyo mas malaking trabaho dahil wala tayong oil filter wrench or oil filter remover, no? Pero ayos lang mga ka-fix it. So ito na oil filter natin, pipihitin natin to counterclockwise. So dahil natusok na natin yung screwdriver natin, napalabas natin sa kabila, mas madali na to. Ayan, napihit ko na siya mga ka-fix it. Counterclockwise. Ayan, umikot na siya. Ayan lang, tutusukin nyo lang siya ng screwdriver. Okay, so mga ka-fix it, tatanggalan natin yung oil filter natin, no, mga ka-fix it. Tinusok ko yung screwdriver, ayan, pinalabas ko lang sa kabilang gilid, din napihit ko na siya counterclockwise mga ka-fix it. So, pwede nyo gamitin tong method na to kung halimbawang stock up yung oil filter niyo, mahirap talagang tanggalin, no. Pero bago natin install to, siguraduhin nyo lamang mga ka-fix it na nalagyan ninyo ng bagong engine oil yung lip ng inyong engine oil filter, yung pinakagoma, para mag-seal siya pagka-install ninyo. Kuha lang tayo ng konting engine oil dito sa ating bote, tapos papahira lang natin to mga ka-fix it. So pag naramdaman nyo na yung roscas mga ka-fix it, na naipasok nyo na siya, yung pinaka-tip ng inyong oil filter, ayan, naramdaman ko na pumasok na yung roscas, ikot na natin siya clockwise lang mga ka-fix it, pakanan. Hihigpitan lang natin siya gamit yung ating mga kamay, puwersa lang ng kamay mga ka-fix it. So dapat malinis yung kamay mo para mag-grip po siya ng maayos. Meron pa po tayong isa pang filter na dapat intervally pinapalitan, yun po yung fuel filter mga ka-fix it. Unfortunately, hindi pa po dumarating yung in-order kong fuel filter, pero ipapakita ko yun on another video. Yung location po ng fuel filter ng sasakyan na ito ay dito po sa ilalim ng, sa likurang bahagi passenger side. Kailangan tanggalin yung buong upuan para ma-access po ninyo yung fuel filter. Medyo mahaba-habang proseso yun at medyo hindi ganun kadali gawin, kaya on a separate video na lamang natin gagawin yan. So yung mga procedure po na ibinahagi ko sa inyo ngayon ay base po sa modelo ng sasakyan na ito, pero kung iba po yung modelo na iyong sasakyan, please refer to your owner's manual, and marami rin po namang reference sa Google and sa YouTube kung paano po yung particular na pagpapalit at saka yung interval po ng inyong pagpapalit. Doon rin po kayo magbase, kasi bawat sasakyan po, bawat modelo at bawat brand ng sasakyan, mayroon po yung tamang interval na sinusunod sa pagpapalit po ng mga filter na ito. Ayan, so sana may natutunan po kayo sa video na ito mga ka-fix it. Palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Thank you for watching and see you again on our next episode ng Fix It Dennis, fixing the way we drive.